My name is Bobby. My life was in misery. And this is my story. Sang ako na may namut, apanganak ako nga saya luyag nagmali na pasun, kag sa akon handom gin pangita ang direksyon, kun magmanggaranon. Gani ginasoy landong sang di matarong ang kahapon. Tubtub sa tion, kabuhi na mulalungan akon. Ang ginpangita nga dala. Gugo! 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 Agugo! Kita na ng agugo mo to? Isla, sir. Sabid. Salamat kita. Agugo! 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 Agugo!
when I was growing up, we were very, very poor, and we don't have running water, we don't have electricity, and we don't have bathroom. We walk to school with empty stomach, and sometimes we would go to bed hungry with empty stomach. But that's not the worst thing. The worst thing is that I was growing up with my dad, who was very abusive. He physically and emotionally abused us. Lagi kang wala dito sa bahay. Lagi kang lumalabas. Ha? Bakit? Malaki na ba? Ikaw, matigas na ba puto mo para lumabas? Hindi ka mo, wala kang kwentang bala. Ha? Umalabang ka pa. Walang mangyayari sa buhay mo. Sasakit sa pulo mo. Tatalayo mo. Ha? Pasagot ka. Nalabang ka sa akin. Ha? Ano? Pasagot ka rin. Ang kuya ng basa mo, ano nasabihin mo sa akin? Nakakabihin ka kung makatingin mo kung may sasabihin ka. Ano? Sagot! Galit ako sa'yo, tatay. Ano? Masama ka, tatay. Papatayin kita. Ulit mo yung sinabi mo eh. Sino ba? Galit ako sa'yo, tatay. Ano? Masama ka. Papatayin kita. Paano mawala ng paano ko? Ha? Wala kang kwentang para. Wala kang kwentang anak. Di ka matutupad. Pangalan mo. Ha? Ano ka? Oo. Ha? Ha? Ano? Andiyan mo. Hindi ka makakatapos ng pagkaaral mo. Wala kang kwentang bala. Ha? Ligay nun! 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 Welcome and good morning. My name is Dave Gorgon, and this is ICCC Television Network. Today, September 21st, 1972, in Malacañang Palace, Metro Manila, Philippines, at around 7:30 in the evening, Philippine time, 7:30 in the morning, USA Eastern Time, President Ferdinand Marcos issued Proclamation number 1081, declaring and imposing martial law in the entire Philippine archipelago. As of 23 of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Kumpleto ba kayo? Ha? Isa, dalawa, tatlo,
4, 5, 6, 7, 8. Nasaan si Sam? Ha? Nasaan si Sam? Sagot! Nasaan siya? Ano? Walang aamin sa inyo, sasagot kung nasaan ang kapatid ninyo. Nasaan siya? Nasaan si Sam? Nasaan ang kapatid ni Sam? Ikaw bukay! Dali ka dito! Ha? Ikaw na aming pinasasakit mo ulo ko eh. Ha? Ang tigas sa ulo mo. Ha? Siguro yung kapatid mo, tinuturo mong rebelde namin sa akin. Kakulit mo. Ang iiyak mo. Ha? Huwag umiyak. Takla. Diba sabi ko, iyak-iyak sa inyo? Ha? Nasaan ang kapatid mo? Sa ulo mo. Lagi ka na lang sumusuway sa gusto ko. Ikaw, ka na buhay. Tandaan mo ha, tignan ko lang makatapos ka ng pag-aaral mo. Magbubukat ako sa plaza, tagbubukat ako sa talong ko kung makakatapos ka ng pag-aaral mo! Nandiyan mo ko! Ha? Umupiyak ka! Parang umiyak. Ang pakas ang pakas ang ha? Mahal, Oh. ano itong pagkain ko? Kaninong mga lugar? Walang asin, walang asukal. Ngayon na po na sopas. Yung bakit naman ganito kape ko? Mahal naman. Wala tayong inabot, diba? Ang biraw. Ang hirap na ng buhay, kakainin ko, hirap. Yun na nga eh, mahirap ng buhay, naglalasing ka pa, kainin mo yan. Asa ba yung anak mo? Asan si Bullet? Hindi ko alam. Saan si Sam? Hindi ko rin alam. Mga nag-kelsin mo anak. Ang biraw talaga yung anak mo. Paano? Lagi kang lasing. Yung anak mo, intindi mo nung oras na ang gabi. Wala tayong relo, pati ba ang hirap ng buhay na mama. Yung anak mo, pabalikin mo kagad dito. Ikaw nga eh, anong oras nang umuwi eh. Tama, nung oras na, nauna pa ako sa mga anak natin. Yun lang ang problema mo sa'yo. Kinukusiti mo yan sa booklet. Pati yan si Sam. Isa ba? Sagot ka, kabit sa akin ng pati na pamilya dito. Huwag mong tuturuan ha? Ha? Huwag mo akong tinutulak ha. Masumago mag-pera! Ayan mo! Buhay ko! Ay, naku. Kailan kaya matatapos ang problema ko sa tatay mo? Nay, kung patayin ko lang kaya si tatay para matapos ng problema natin. Huwag ano. Masama yun. Kasalanan sa Diyos ang mga gawain. Kahit ganun ang tatay mo pa rin yun. Ha? Kailangan mahalin mo pa rin siya. Okay? Ano? Nakagal? Ha? Gabing-gabi na. Ngayong ka na ako. Anong oras na? Ha? Bakit ba na? Bakit ba tuwing andito ako, wala ka? Pag wala ako, andito ka. Ha? Tay, nagtitinda po ako ng newspaper. Eh, ano nga sa akin? Tay, pumunta po ako ng restaurant. May pagkain po ang dala. Pagkain? Nga. Pagkain ba to?
puro tira-tira lang to eh. Ha? To? Pagkain ba to? Ha? Pagkain ba yan? Ha? Anong klaseng pagkain yan? Ha? Uy, kaya mo, bibigyan mo ako ng pagkain bulok. Ha? Ano yung ginagawa mo? Gabi ka natin umuwi. Hinahanap kita pati yung kapatid mong sasam. Saan na kayo tumitira? May bahay pa ba kayo? Ha? Bahay nyo dito! Wala kang bahay! Doon ka sa kasama! Iyan ang buhay ito. Puro ka sa sakit sa ulo! Ay, ito! Rita! Ah! Damo lagi ko sinasabi sa'yo. Ano kaya? Pasaway ka! Ha? Wala! Ulo mo! Ito wala! Ito wala! Ha? Wala! Ano? Nalaban ka pa sa akin? Ha? Anong klase ng bata, ha? Wala kang tinutulog sa akin. Nakakapagod ang bata. Lagi ako may vlog sa'yo. Kasi, lahat ng mga kapatid, ikaw ang makulit. Ikaw ang salbahe. Ha? Paano kayo nanay mo? Awa ka sa anak mo! Wala ka talagang kwentang asawa. Tama na ako, mga Rizal! Please, tama na. Tama na. Ano kayo? Sinakulo! Nakakaipat ka! Alam mo na, ha? Baklay! Mabutatay mo. Ako may karapatan. Naintindihan mo? Ha? Mabuti pa ang binuma ko ng ala kaysa makita kita. Naintindihan mo? Wala kang kwentang anak! Wala! Naintindihan mo yun? During those times, I know that there is God, and I know that there is Jesus, and that He died on the cross for our sins. And because I really hated my dad and really wanted to kill him, and also if I would not leave home, I might be the one who get killed, not only by some of the gangsters that hated me so much and some of the people who were looking for me, but also my dad. My dad, because he was very abusive, and I was thinking that he might one day kill me with his physical abuse. Salamat gid sa aton mga sponsors sining hapon sining aton programa kag sa mga nagasuporta sining aton istasyon. Abaw mayo ning mga balita sa Police Department. Halin sa police. Tio Rizal, kamusta ining imo nga anak? Bao kilala ko gid ini kay si Tio Rizal amon gid ni Juan pariente. Ang ako ni nga pakadua si Buklet. To ginano mo ni kuno ang bata sang judge ni ginlampusan sang isa ka gabi sang racket. Ano ni nga balita kinanglan na balik ka mag-surrender kasi ni sa istasyonan sang pulis kay ginapangita ka. Tio Rizal,
kinanglan na magbalik ini si booklet sa sining tion. Ti amo nang aton balita, booklet paliyog, surrender na. Short distance by the blue. Ooh. Left your heart at the start here with me. I will wait for you. Babe, I'll stay with you. Days will go by and the miles get longer. Even with distance, we'll stay strong. I can't wait till you come home soon. Left your heart at the start here with me. You'll take mine, I'll be fine, baby. I will wait for you. Babe, I'll stay with you. Days will go by and the miles get longer. Even with distance, we'll stay strong. I can't wait till you come home soon. Till you come home soon. Tinatawag kita dahil meron akong mahalagang sasabihin sa'yo. Ano po yun, ma'am? Medyo nahirapan ako sa desisyon na to, pero hindi na ako papaligoy-ligoy pa. Sa tono niyo po, yung mukhang nakakaba po. Congratulations. Saan po, ma'am? Congratulations! Yan, tanggap ka na sa ina-applyan mo. Parte ka na ng bar na to. Seryoso po? Sa anong posisyon po? Janitor. Yes! Maraming salamat po. Ako po si Ismael Lizardo,
Pinsan ko po si Lisa Gansay at naging barkada ko po yun nung kabataan pa kami na nasa Bacolod City po kaming dalawa. Medyo madali po siya magalit at mahilig din sa bisyo. Ano? Yari ka ngayon! Dito ka na mamamatay! Ano, laban! Binastos yung girlfriend ko. Sino? Nalaman ko yung pangalan. Parang booklet. Booklet. Teka, kilala ko yan Anong gusto mong gawin natin? Tirahin natin. Kailan? Bukas. Sige, abangan natin. Sige. Kala mo makakatakas ka sa amin Tatapusin ka namin dito, booklet. Yayariin ka namin ngayon. Ano? Yabang kasi!
Diyos ko! Diyos ko! Diyos ko! Kamusta ka, Buklet? Ako po si Sergeant Barliso, galing Departamento Police Maynila. Sino bang bawa sa'yo nito? Simula nung pagkabata ako, puro problema na lang po dumarating sa buhay ko. Tulad na lang po ng pambububog sa akin ng tatay ko. Wala naman po ako ginagawang mali. Sumusunod naman po ako sa kanya. Ginagawa ka naman po yung mga dapat yung gawin bilang anak. Pumapasok ka sa eskwelahan. Ano po? Tanggal. Kaya nang umaga po galing po ako ng tennis court. Ang ginawa mo doon? Nagpulit po ng mga bola po. Tapos ganito po ako sa eskwelahan. Palakwat ka. Ba't ginabi ka? Nagtinda pa po ako ng mga newspaper. Ano? Nagtinda pa po ako ng mga newspaper tayo. Wala. Kaya ito tayo, may ganun po akong magkaano. Ano yan? Ang galang yan? Pinakaw mo? Klaseng pagkain. Ha? Sabi ko, huwag kang gagawin. Ha? Masok ka? Ha? Ha? Ano? Tabang ka? Hindi malaki ka. Ha? No! Tabang ka? Hindi ko tayo. Pati kita magkanapan. Mabag mo yung mga muya! Ha? Sabi! Diyan ka lang! Sir! Paala ko! I remember during those days where I really wanted to kill him. Kaya lang naman po ako umuwi dahil nagtatrabaho para may makain kami. Pero wala. Ganun pa rin po pag-laki ko. Tulad ng nangyari ngayon lang. Binutog na naman ako. Ganito, nandiyan si boss sa labas, kasama yung mga polis. Gusto mo ba tulungan ka namin? Pwede natin hanapin yung mga gumawa sa'yo. Taxi! Saan po tayo, sir? Kumaw tayo. Sige po, sakay po yun. Sir, mukhang galing tayo sa good time, ah. Ito, sir. Ibang tugtog naman.
throughout eternity, 10,000 years, 10,000 years, 10,000 years, 10,000 years of joy and gladness. In heaven we'll sing, in heaven we'll sing, glory to our God. We'll sing and praise the name of Jesus all throughout eternity, 10,000 years, 10,000 years. There will be no tears, no death, and sorrow in heaven with Jesus. Our God shall wipe away all tears from our eyes up there. Our God shall reign as King of Kings all throughout eternity, 10,000 years, 10,000 years, 10,000 years, 10,000 years of joy and glad. In heaven we'll sing, glory to our God. We'll sing and praise the name of Jesus all throughout eternity, 10,000 years, 10,000 years. We'll sing and praise the name of Jesus all throughout eternity, 10,000 years, 10,000 years. So I was working at the nightclub, and one day I wanted to go out and smoke, and behold, and lo and behold, I saw this Indian guy. When I opened the door, it was the same Indian guy with the same coat and tie, with the same briefcase, and he had the same message, and he said, "Jesus is coming soon, be ready." Jesus is coming soon, be ready. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions, and if it were not so, I would have told you myself. I go to prepare a place for you, and if I go to prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, ye may be also. Jesus is coming soon. Be ready. Jesus is coming soon. Be ready. Jesus is coming soon. Be ready. Ay, naku. Kailan kaya matatapos ang problema ko sa tatay? Nay, kung patayin ko na lang kaya si tatay para matapos ang problema. He loves you, and God wants you to come to Him. Jesus died for your sins. He was buried. He was buried, and He rose again on the third day. Una sa lahat, di ko siya kaibigan. Girlfriend ko siya. Nakikipagkilala lang naman ako eh. Babastos ka eh. Babastos. Bakit? Wala ka ba? At yung doon nasa po sa Maynila, hindi ko na alam ang nangyari sa buhay niya. Hanggang sa nakita po kami dito sa Maynila. At ang kiniminto niya sa akin yung kanyang buhay nung
nakatira ako dito sa isang tirahan na nangaupahan ako ng maliit na upahan. Ay nagulat na ako, ito po si Buklit ay pumunta po sa akin at lumapit po sa akin. Sabi niya, Brother Ismail, itong pinsan ay hindi na maganda buhay ko doon sa tinatrabawan ko. Doon po ako pumasok sa diskuhan na mga mananayaw at isa pa yung nagpapatugtog siya ng music noon. Ayan ang trabaho ni Elisa Gansay sa Maynila, malapit po sa Erinita. Doon po siya nagtatrabaho sa disco club. Ay ito si Elisa Gansay, meron mo sa kanya nakakursunada na customer na hindi magandang kung sa kanya, trato sa kanya, at pag binibintaan siya na balak sa patayin. Kaya narealize niya na aalis siya sa lugar niya kasi pinagkursunadahan siya. Bakit? Ano yan? Tulungan mo ako dito, puro ng pasarap eh. Pasarap? Ano ba kami? Nagreklamo ka ba? Ganun. Oh, ano nangyari sa'yo? Binugbog ako ng trabaho ko eh. Ano gusto mo gawin natin? Press baka natin? Tulungan mo ba ako? Oo naman, pinsang kita eh. Uy, Buklet. Kaya? Nabalitaan ko yung nangyari dun sa DJ booth. Sa DJ booth po. Tinuntukan ka daw ng baril ng isang law enforcer. Totoo ba yun? Sige. Si boss na daw bahala doon. Huwag ka na mag-alala, siya na mag-aasikaso nun. Huwag ka na magsampa ng kahit anong kaso. Siya na daw bahala doon, okay? Okay po. Sige, huwag ka mag-alala ha. Dito na ako. Salamat po. Sino ba tipo mo? Yung chicks niyo? Naku, patay tayo dyan. Nagkakaproblema tayo dyan, pare. Wala eh. Sila nagkakagusto sa akin. Ganun pare. Sir, ano ba yung... Ano bang ginagawa mo, sir? Basis ka! Di ba ako nagsauli, sir? Basis ka eh. Ano naman yung ginawa mo sa akin? Nagsauli naman ako. Gusto mo ako kilala? Ano gusto mo? Gusto mo ba ako kilala? Hindi, ano gusto mo? Ano? Hindi! Buklet, kamusta? Ano na naman nangyari? Balita ko, may gulo na naman sa bar na nangyari at kasama ka na naman. Hindi ko naman kasalanan yung manager eh. Dapat nagpakumbaba ka, customer natin yun. Alam mo naman, dapat silang tama palagi, di ba? Pero mukhang nakipagsabayan ka na naman eh. Bigla po akong sinuntok manager eh. Customer sila eh, waiter ka eh. Alam mo naman yan, matagal ko nang sinasabi sa'yo yan, di ba? Ay nako, kada nakikita na lang ba tayo ganito, pinag-uusapan natin? Lahat na lang mga gulo mo? Kailan ka ba magbabago, Buklet? Mag-isip-isip ka. Ayoko nang maulit to ha. Last na to. Ako. Siguraduhin mo lang. Sorry po. To Paul's letter of Corinth, to Corinth. There were many problems in the city of Corinth, and he dealt with them one by one. But perhaps the greatest problem they had was a doubt of the reality of the resurrection. Listen to what he says. For I did deliver to you as of the first importance what I also received, that Christ died for our sins, according to the Scripture, and that he was buried, and that he was raised on the third day, according to the Scriptures. And
He appeared unto Cephas, to the 12. After that, he appeared to more than 500 brethren at one time, most of whom remain alive even till today. Then he appeared to James, to all the apostles, and as one brought out of doomed, untimely birth, he appeared to me. I am the least of the apostles, whom am not fit to be called an apostle, because I persecuted the church. But by the grace of God, I labored even more than all of them, yet not I, but the grace of God in me. Now, if Christ is preached that he has been risen from the dead, how do some among you say there's no resurrection of the dead? Paul challenged them. He challenged them on the reality of the resurrection. And I imagine that some of them said, well, is there any proof? We're in a pagan world and they make fun of us, a man being resurrected from the dead. Is there any proof? And Paul starts out. He says the whole gospel is the death, burial, and resurrection of Christ. And if you take out any of it, there is no gospel. Without the resurrection, all our preaching is vain. All our faith is vain. All that we try to do is vain. So, is there any proofs of the resurrection? Is there anything that we can say we know this? Well, let's stop and go back to prophecy. In the Old Testament, Jesus in Luke chapter 18 and verse 31 is talking to the disciples. And he is talking to them about the Old Testament. Listen to what he says. All things which were written by and through the prophets about the Son of Man will be accomplished. For he will be delivered up to the Gentiles. He'll be mocked, mistreated, spit upon, and scourged, and they will kill him. And the third day he will rise again. The disciples didn't understand this, and they questioned it. What about the New Testament? Well, in John chapter 10, Jesus said these words, I am the good shepherd. The good shepherd had lays down his life for the sheep. In 10 and 18, he says, no man taketh it from me. I lay it down by my own initiative, and I have the authority to lay it down and to take it up again. This commandment I received from the Father. And then in John chapter 11, those wonderful words that the sisters of one who just departed this life heard from the lips of the Savior. I am the resurrection of the life. Pinsan, naalala mo ba yung sabay tayo nagtitinda rin sa paper? Oo. Tsaka nagtinda pa tayo ng sikandilan eh. Oo, tapos yung umakyat tayo ng puno ng bayabas. Naalala mo yun? Oo, tapos binabato natin yung buto sa mga bata. Oo, tapos yung umakyat tayo ng santol. Tapos natin kumain, binabato natin yung mga buto. Naalala ko pa nga yata, isa dumikit nga dito, napakadiri. Oo nga, Pinsan. Naalala mo ba yung binanato natin sa church? Ay, yung nagpe-pray? Oo, kasi ayaw mo nun, di ba? Panginoon, kayo na po ang maggabay sa pamilya namin. Gabi sila araw-araw. Opo. Panginoon, kayo na po mag-provide sa bansang Pilipinas na marami na pong nagkakagulo. Siya nga po. Marami na pong nakakagawa ng kasalanan. Panginoon, kayo na rin po ang maggabay sa mga miyembro namin na Siya nga po. hindi na nakakarating sa simbahan ito, Panginoon. Panginoon, kayo na rin po ang maggabay sa amin. Siya nga po. Tawarin po kami sa amin. Siya nga po. Pre, ano ba? Ingay mo! Ay, Insan. Speaking of the church, saan ba mayroong malapit dito? Baka pwede mo naman samahan. Ay, hindi ako pwede, Pinsan eh. Miyembro na kasi ako na sa iglesia. So, gay na lang. Samahan mo ako ngayong week sa may malapit na church dito. Tapos, susunod na linggo, samahan kita. O sige, go, Pinsan. Salamat. Praise the Lord, let the people rejoice.
po ito po ay libreng pag-aaral, libre ang pagkain, at libre ang tulugan. Ito po ay dito lamang sa ating eskwelahan sa International Baptist Theological College. Diyan po yan sa Mandaluyong. As of the very mahal ka ng Diyos, isipin na ninyo ang bugtong na anak niya ay kanyang ibinigay. Kung tayo makasalanan pa, si Kristo na maraming para sa atin. Bakit? Sa pagkakang tayo makasalanan. Sino pa man mga kapatid na kasama, kayang patawaran ng Diyos, kayang linisin na pinakamaraming buhay sapagkat mahal ka ng Diyos. Ayaw niyo mapahama ka, ayaw niyo magpunta ka sa impyerno. Kaya kanyang sinugo kanyang bugtungan na upang ito ang maging halay para sa iyo. At kayo mga kapatid, napakinggan mo at pakinggan mo mensahe ito. Kung makakapang Panginoon sa ito, ano yung puso sinabi, ang sino mang makali at kalubas ng pinto, sabi ng Panginoon siya mapasok at ang gagawin sa buhay. Ang mga magulong ay kayaan. The life you live in sin and misery, and you don't know. Ang maraming buhay ay kanyang linisin. Ang masakang buhay ay kanyang papangin. Kinakailangan na kami ngayong oras nito. Open your heart to the Lord Jesus Christ. Pastor, di ba rin? Dito mo. Aminin mo ito ay pasan. Number 2, magsisi ka, humingi ng tawad sa Panginoon. Ano mo kasalanan ito sa siyelo? Humingi ng tawad. At number 3, verse 10, there shall be people like Jesus Christ. Let him in. He's knocking at the door of your heart. King, would you humbly come to Him, and in knowing Him, you're surrendering to the Creator of the world. And because growing up, my dad told us not to cry. For the very first time in my life, during the invitation, I didn't even know that I was doing it. I stood up, I walked forward, I accepted the Lord, I asked God to change me, to come into my life, and I repented my sins. I remember all the simple things that I did. And I asked Jesus to come into my life. Narinig mo mga Rizal. Okay, may sasabihin akong napaka-importante sa iyo, Rizal. Namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan at inaalok po niya sa atin ng kaligtasan. Isa, yung babaeng kumakanta, yung pangatlo, yung maganda, yan yung magiging asawa ko. Pinsan, okay ka lang. Okay lang. Hindi ka papansinin niya, pinsan. Ba't di ako napapansinin? Bible girl yung pinsan eh. Ano naman yung Bible girl? Wala kang pag-asa sa pinsan. Grabe ka naman minsan. Paano naman sinabi mong pangit ako? Hindi mo pinsan, pero Bible girl kasi. Hindi, parang yun yung pinapalabas mo eh. Ano sabi mo nga minsan? Pangit ako? Hindi pinsan. Ano ba problema mga pinsan? Yung sinasabi ko lang, ano yung sinasabi mo sa church na hindi bagay kami ng babaeng yun? Pinsan, sinasabi ko lang yung totoo. Hindi ka papatulan nun. Disenteng babae yun. So sinasabi mong pangit ako? Hindi, pinsan. Pero hindi ka papatulan nun. Kaya tigilan mo na yun. Pinsan naman eh. Aminado akong pangit ako, pero dapat sinusuportahan mo ako. Yung babaeng yun, ay iba pang asawa ko. Yan ang hirap sa'yo eh. Ang hilig mong managinip ng gising. Basta yung babaeng yun, ay yung iba pang asawa ko. Tandaan mo. Bahala ka! Meron siyang isang babae na niligawan na pumunta po sa Maynila at dito po ay nagkakilala sila sa Bacolod at dito sila nagkaka-close at hanggang po umuwian pumunta sa Maynila at hindi ko po akalain na sinundan niya pala yun sa Maynila at doon po ang kanyang doon po kami naghiwalay. Siya ay nagpa-Manila dahil ako naman ay dito sa Bacolod.
nang mapagkilala. Nakakatawa ka naman. Sira na yung gusto yung secret mo. Tingnan na eh. Naputong ka agad sa'yo eh. Ano kailangan mo? Bakit kang nakilala? Ano pa lang pangalan mo? Kaya ko si Bernie. Ako nga pala. Yeah. Did your parents always want a big family? That I don't know because back then we didn't have strict family planning in the Philippines. So, Really? In a world so cold, where so many lies are told, it's easy to lose your courage and faith. So unworthy, but still you died for me, and so I give thanks, 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 and so I give